Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Minsan, ang pag-ibig ay dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. Ngunit paano kung ang pundasyong kinatatayuan nito ay hindi katotohanan, kundi isang malaking pagkakamali? Sa ating kwento ngayon, susuriin natin kung hanggang saan kayang panindigan ng isang tao ang isang huwad na pagkatao para lamang makuha ang atensyon ng taong pinapangarap niya. Masakit isipin na ang mga salitang binitawan natin para protektahan ang ating sarili ang siya ring magiging mitsa ng pagguho ng lahat ng ating pinaghirapan. Isang kwento ito ng pagsisisi, pag-asa, at ang mapait na katotohanan sa likod ng bawat ngiti. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Andrea. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na coffee shop sa bayan ng Lukban, Quezon, kung saan ang amoy ng bagong giling na kape ay humahalo sa lamig ng hapon. Doon ko unang nakilala si Rener, isang arkitekto na tila ba biniyayaan ng lahat ng katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. Noong mga sandaling iyon, nakaramdam ako ng matinding insecurity dahil sa aking simpleng trabaho bilang isang hamak na encoder sa isang maliit na opisina. Upang mapansin niya ako at hindi magmukhang kulelat sa kanyang estado, nakapagsalita ako ng isang bagay na hindi ko inakalang lalalim at magiging malaking problema. Sinabi ko kay Rener na ako ay isang mayamang tagapagmana ng isang malawak na lupain sa probinsya ng Ilocos Sur at nagbabakasyon lamang sa Quezon. Nakita ko ang paghanga sa kanyang mga mata habang ikinukwento ko ang mga katang-isip na lupain at negosyong pag-aari raw ng aming pamilya sa malayong hilaga. Sumali rin sa usapan ng kanyang pinsan na si Quentin na agad namang naniwala sa aking mga mabulaklak na salita tungkol sa karangyaan. Hindi ko napigilan ang aking sarili na mas lalo pang pagandahin ang kwento hanggang sa ang bawat salitang lumalabas ay puro kasinungalingan na. Dahil sa takot na mabuko, humingi ako ng tulong sa aking matalik na kaibigan na si Ria upang sumakay sa aking mga plano. Si Ria ang naging tanging saksi sa aking mga maling hakbang at siya rin ang nagpaalala sa akin na mapanganib ang ginagawa ko. Ngunit mas nanaig ang kagustuhan kong mapalapit kay Rener kaysa sa pakikinig sa lohika at katotohanan ng aking buhay. Sa tuwing magkakasama kaming apat ni na Quentin at ang kasintahan nitong si Phoebe, palaging si Ria ang sumasalo sa mga butas ng aking kwento upang hindi ako mahalata ng grupo. Isang gabi, habang kami ay naglalakad sa ilalim ng mga makukulay na kiping sa lukban, hinawakan ni Rener ang aking kamay at nagpahayag ng pagmamahal. Ramdam ko ang tindi ng pintig ng aking puso. Hindi lamang dahil sa kilig, kundi dahil sa bigat ng konsensya na unti-unting lumalamon sa akin. Gusto kong bawiin ang lahat, pero ang makita ang respeto at paghanga sa kanyang mga mata ay parang droga na nagpapanatili sa aking pagpapanggap. Ang bawat halik at yakap na ibinibigay niya ay tila isang matalim na kutsilyong sumasaksak sa aking tunay na pagkatao. Lumipas ang mga buwan at naging mas seryoso ang aming relasyon hanggang sa maisipan ni Rener na ipakilala ako sa kanyang mga magulang na sina Oscar at Perla. Nakatira ang kanyang mga magulang sa isang marangyang subdivision sa Antipolo, Rizal, at doon ay kailangang maging mas maingat ako sa bawat kilos. Sa harap ni na Oscar at Perla, kailangan kong umarte na parang isang babaeng lumaki sa yaman at may mataas na pinag-aralan sa ibang bansa. Ramdam ko ang panunuri ni Perla sa aking bawat galaw. Tila ba sinusubukan niyang hanapin ang mali sa aking perpektong anyo. Sa bawat hapunan na aming pinagsasaluhan, kailangang maging mabilis ang aking isip sa pagsagot sa mga tanong ni Oscar tungkol sa mga investments at real estate. Buti na lamang at mahilig akong magbasa ng mga artikulo tungkol sa negosyo, kaya kahit papaano ay nakakasabay ako
sa kanilang mga usapan. Ngunit sa tuwing uuwi ako sa aking maliit na paupahang kwarto sa Maynila, doon ko nararamdaman ang matinding pagod at lungkot. Ang ganda ng aking suot at ang kinang ng aking alahas ay pawang hiram lamang o kaya naman ay binili gamit ang utang. Hindi nagtagal, napansin ni Rico, ang aking kapitbahay, na dati ko ring manliligaw, ang pagbabago sa aking lifestyle at ang madalas na pagdating ng mga mamahaling sasakyan. Si Rico ay isang tapat na tao at alam niya ang hirap ng buhay ko, kaya naman hinarap niya ako tungkol sa aking mga ginagawa. Pinagsabihan niya ako na ang pag-ibig na nakabase sa kasinungalingan ay kailanman hindi magtatagal at sisirain lamang nito ang aking kinabukasan. Ngunit dahil sa bulag na pag-ibig kay Rener, tinalikuran ko ang payo ni Rico at mas piniling magpatuloy. Ang huling bahagi ng aming masayang yugto ay nang magplano si Rener ng isang sorpresang biyahe patungong Vigan para bisitahin ang sinasabi kong mansyon. Doon ako nagsimulang makaramdam ng tunay na takot dahil alam kong wala naman kaming bahay doon na maipagmamalaki sa kanya at sa kanyang pamilya. Sinubukan kong gumawa ng iba't ibang dahilan upang kanselahin ang biyahe. Ngunit sadyang desidido si Rener na makilala ang aking mga magulang. Dito na nagsimulang magbitak-bitak ang pader na aking itinayo at ang bawat piraso nito ay unti-unting nahuhulog sa malalim na bangin. Dumating ang araw ng aming pagpunta sa Ilocos Sur at kasama namin sina Quentin at Phoebe sa mahabang biyahe gamit ang kanilang van. Sa bawat kilometrong nadadaanan namin patungong Hilaga, mas lalong bumibigat ang aking pakiramdam at hindi ako makatingin ng diretso kay Rener. Si Phoebe, na noon pa man ay may hinala na sa akin, ay nagsimulang magtanong ng mga detalye tungkol sa aming ancestral house. Kailangan kong mag-imbento ng mga istorya tungkol sa sunog na nangyari raw noong nakaraang taon, kaya hindi kami maaaring tumuloy sa loob ng mansyon. Pagdating namin sa Vigan, dinala ko sila sa isang sikat na hotel at sinabing doon na muna kami magpapahinga dahil kasalukuyang nire-renovate ang aming bahay. Halata sa mukha ni Rener ang pagtataka, pero pinili pa rin niyang maniwala sa akin dahil sa tiwalang ibinigay niya sa ating relasyon. Habang sila ay naglalakad sa Calle Crisologo, palihim akong tumatawag kay Ria upang humingi ng payo kung paano ako makakalabas sa gipit na sitwasyon. Ngunit kahit si Ria ay sumusuko na rin sa dami ng aking mga kasinungalingan at sinabing aminin ko na ang totoo. Isang gabi, habang kumakain kami ng bagnet sa isang restaurant, biglang may lumapit sa aming mesa na isang kakilala ko mula sa aking totoong probinsya. Siya ay si Kina, isang dating kamag-aral na alam ang aking pinagmulan sa isang mahirap na barangay sa Pangasinan. Nagulat ako nang batiin niya ako at tawagin sa aking tunay na palayaw habang nagtatanong tungkol sa aking nanay na nagtitinda ng isda. Namutla ako at agad na itinanggi ang pagkakakilala sa kanya na naging dahilan upang magtinginan sina Rener at Quentin sa isa't isa. Hindi naging madali ang sumunod na mga oras dahil nagsimula nang magtanong si Rener tungkol sa nangyari sa restaurant at kung sino si Kina. Pilit kong pinalabas na nagkamali lamang ang babae ng kinakausap at baka may kamukha lang akong tao na taga-Pangasinan din. Ngunit si Phoebe, na talagang matalas ang pakiramdam, ay hindi naniwala at nagsimulang mag-imbestiga gamit ang kanyang social media accounts upang hanapin ang aking background. Ramdam ko ang panlalamig ng pakikitungo ni Rener sa akin habang kami ay pabalik na sa aming hotel room nung gabing iyon. Nang makabalik kami sa Manila, hindi na naging katulad ng dati ang aming relasyon dahil naging mailap na si Rener sa aking mga tawag. Isang araw, laking gulat ko na lamang nang makita ko siya sa labas ng aking tunay na pinagtatrabahuhan kasama si Rico na mukhang nag-uusap. Doon ko nalaman na hinanap pala nila ang aking tunay na address at nalaman nila ang lahat ng katotohanan mula sa aking mga kapitbahay. Ang lahat ng karangyaan, ang mga kwento ng lupain,
at ang aking pagkatao ay gumuho sa isang iglap sa harap ng lalaking mahal ko. Hinarap ako ni Rener na may luhang nagagaling sa galit at sobrang pagkadismaya dahil sa laki ng aking panluloko sa kanya at sa kanyang pamilya. Sinubukan kong magpaliwanag at lumuhod sa kanyang harapan. Sinasabing ginawa ko lamang yon dahil sa sobrang pagmamahal at takot na mawala siya. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa aking bibig ay wala nang saysay sa kanya dahil ang tiwala ay tuluyan ng nabasag. Sinabi niya na mas matatanggap niya ang kahirapan ko kaysa sa katotohanang kaya kong magsinungaling ng ganito katagal sa taong mahal ko. Nang malaman ni na Oscar at Perla ang tungkol sa aking panluloko, naging usap-usapan ito sa kanilang pamilya at nakaramdam ako ng matinding kahihiyan. Pinagbawalan nila si Rener na makipagkita pa sa akin at balak pa nilang magsampa ng kaso dahil sa ilang mga bagay na nakuha ko sa kanila. Si Quentin naman ay labis na nagalit dahil nadamay ang kanyang pamilya sa aking mga pakana, habang si Phoebe ay napatunayan ng kanyang mga hinala. Ang bawat tao na naging bahagi ng aking buhay sa loob ng ilang buwan ay biglang naglaho at nag-iwan ng sugat. Sa gitna ng kaguluhan, si Rhea na lamang ang natira sa tabi ko. Ngunit pati siya ay napagod na rin sa pagtatanggol sa aking mga maling desisyon. Naramdaman ko ang tunay na pag-iisa habang nakatingin sa mga gamit na binili ko para lamang magmukhang mayaman sa harap ng ibang tao. Napagtanto ko na sa paghahabol ko sa isang buhay na hindi sa akin. Nawala sa akin ang mga tunay na taong nagmamahal sa akin. Ang relasyong nagsimula sa isang munting kasinungalingan ay nagtapos sa isang napakalaking trahedya na habang buhay kong dadalhin sa aking puso. Ilang buwan ang lumipas at pinili kong lumayo muna sa lahat. Lumipat ako sa isang tahimik na bayan sa Baler, Aurora, upang magmuni-muni. Doon ko sinubukang buuin muli ang aking sarili sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng marangal at pagharap sa aking mga pagkakamaling nagawa noon. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay nagsisilbing paalala na ang buhay ay hindi kailangang maging perpekto para maging masaya. Natututunan kong yakapin ang aking tunay na katayuan sa buhay ng walang halong pag-aalinlangan o takot na husgahan ng ibang tao sa aking paligid. Isang hapon, habang naglalakad ako sa dalampasigan, nakita ko si Rico na tila ba sinundan ako upang kamustahin ang aking kalagayan pagkatapos ng lahat. Sinabi niya na matagal na siyang nag-aalala sa akin at ang tanging hiling niya ay makita akong namumuhay ng tapat at payapa. Doon ko napagtanto na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakadepende sa material na bagay, kundi sa katapatan ng puso sa bawat isa. Humingi ako ng tawad kay Rico sa lahat ng aking mga naging masamang trato sa kanya noong mga panahon na nakatutok ako sa yaman. Nabalitaan ko rin mula kay Rhea na si Rener ay nagsimula na ring magkaroon ng bagong buhay at tila nakahanap na ng kapayapaan sa kanyang puso. Masakit man isipin na hindi na kami maaaring magbalikan. Tinanggap ko ito bilang kabayaran sa lahat ng sakit na naidulot ko sa kanyang buhay. Ang bawat alaala ng aming pagsasama ay itinago ko na lamang sa isang sulok ng aking isipan bilang isang mahalagang aral na hinding-hindi ko malilimutan. Alam kong darating ang araw na magiging handa na ulit akong magmahal, ngunit sa pagkakataong iyon, ito ay magiging totoo na. Sa aking bagong trabaho sa isang resort, nakilala ko ang isang matandang babae na nagngangalang Rosita na nagturo sa akin ng kahalagahan ng integridad sa trabaho at buhay. Si Rosita ang naging gabay ko upang mas maintindihan na ang tunay na kagandahan ng isang babae ay nanggagaling sa kanyang katapatan at kabutihan. Sinabi niya sa akin na ang bawat pagkakamali ay may kaakibat na pagkakataon para magbago at maging mas mabuting bersyon ng ating mga sarili. Dahil sa kanyang mga payo, unti-unting nawala ang bigat sa aking dibdib na matagal ko ring inalagaan dahil sa kahihiyan. Minsan, sumagi pa rin sa aking isipan ang mga sandaling kasama ko, sina Oscar, Perla, Quentin at Phoebe.
at ang saya ng aming mga tawanan. Ngunit agad ko itong iwinawaksi dahil alam kong ang sayang iyon ay nakabase lamang sa isang ilusyon na ako mismo ang gumawa para sa kanila. Mas pinipili ko na ang simpleng buhay ngayon na walang tinatagong sikreto sa bawat taong nakakasalamuha ko sa araw-araw na pamumuhay dito. Ang pagtulog ng mahimbing sa gabi na walang takot na mabuko ang siyang pinakamalaking kayamanan na natamo ko sa aking pagbabago. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat mula kay Rener na nagsasabing pinatawad na niya ako, ngunit mas mabuti raw na manatili na kaming magkalayo para sa aming ikabubuti. Ang maikling mensaheng iyon ay sapat na upang tuluyan kong mapakawalan ang lahat ng sakit at pagsisisi na nakabaon sa aking puso sa mahabang panahon. Naluha ako sa kagalakan dahil sa wakas ay malaya na ako sa gapos ng aking nakaraan at handa na akong lumipad patungo sa hinaharap. Ang bawat hakbang ko ngayon ay puno na ng kumpiyansa dahil alam kong wala na akong kailangang patunayan sa kahit kanino. Sa paglipas ng mga taon, naging matagumpay ako sa aking napiling larangan sa turismo dahil sa aking sipag at pagiging tapat sa lahat ng aking mga kliyente. Nakita ko ang halaga ng bawat pawis at pagod na ibinubuhos ko sa trabahong hindi ko kinakailangang ikahiya o itago sa mga kaibigan. Ang aking pamilya sa probinsya ay naging inspirasyon ko rin upang mas lalo pang pagbutihin ang aking buhay para sa kanilang kapakanan at magandang kinabukasan. Hindi ko na kailangan pang magpanggap na mayaman dahil ang tunay na yaman ay nasa loob ng aking masayang pamilya. At yan ang kwento ni Andrea, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Natutunan ko na ang katotohanan ay laging mananaig, kahit gaano pa natin ito subukang takpan ng magagarang damit o mabulaklak na mga salita. Ang pag-ibig na totoo ay hindi nangangailangan ng maskara, kundi ng tapang na ipakita ang tunay mong kulay sa harap ng taong iyong pinapahalagahan. Ngayon, taas noo kong hinaharap ang bawat bukas na may ngiti sa aking mga labi at katapatan sa aking bawat gagawing desisyon. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess!